Here are my 3 digital bank recommendation and why you should open each one at ano yung purpose niya. Hi CC, this is Rixine. Usually talk about personal finance, and for today's topic, pag-usapan natin yung 3 digital bank recommendation ko and ano yung mga purpose niya. So, let's start. Again, disclaimer, this is just my opinion and personally, ito yung mga ginagawa ko sa kanya as someone na fan talaga ako ng digital bank dahil kumikita yung pera ko. At the same time, madali siyang mag-withdraw in a way na kung may mga kailangan akong bayaran or may mga kailangan akong bilihin, at least nandun lang yung pera ko, tapos kumikita pa siya. First is a Maribank. I love Maribank in a way na kung paano nila minamarket yung digital bank na ito. So, kung mag-open kayo dyan, I would suggest to open using my referral code, TRIXCB, and save 1,000 pesos. Kasi pag nag-save kayo ng 1,000 pesos using my referral code, magkakaroon kayo ng 175 pesos. And it's only limited. I think until December 31 lang siya. Not sure kung i-extend pa nila sa January. So, please take note of that. Maganda ang Maribank. First, kung gagamitin nyo siya abroad, gagamit kayo ng debit card, gamitin niyo yung Maribank kasi pag nag-withdraw kayo abroad, wala siyang bayad, as well as pag ginamit niyo naman yung card nyo, tinap nyo siya for shopping or for dining, every time na itatap nyo siya, meron kang 3% cashback. So, kung 1,000 pesos yung total nyo, 3% nun ay makakashback sa'yo after 2 days. So, kung ikaw ay frequent traveler, definitely you should get a Maribank debit card and you should open an account now. Number 2 naman is GoTime. GoTime is really a good digital bank din. It has a very unique and innovative naman when it comes to their marketing. As you can see, medyo green and black yung kanilang atake. Ang nagustuhan ko naman dito is you have the option to split your savings. So, dito sa savings account na to, ay pwede mong i-split yung mga savings mo para magkaroon ka ng parang goals, ganon. So, other banks walang ganon, pero dito sa GoTime meron ka. So, kung meron ka mga pinag-iipunan, gusto mong bumili ng sasakyan, gusto mong magtayo ng business, or gusto mo pang birthday ng anak mo, at hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay, you can go for GoTime dahil pwede mong ma-split yung mga savings mo and makikita mo din doon kung within the goal ka or hindi ka na pasok doon sa goal mo. So, ang ganda din ng GoTime for that. Number 3 is Maya. So, Maya naman, mai-recommend ko siya when it comes to paying bills. And kung gusto niyo rin ng medyo mataas na interest per annum, meron lang kayong mga kailangan gawin. Like, kunyari, mag-spend kayo ng ganito using Maya debit card. Basta may mga options sila na dapat yung gawin para tumaas yung interest rate nyo for a limited time lang. So, I think yung interest rate nila per annum would be up to 10% mga sisis. So, sa mga other digital banks, I think ito yung pinakamalaki pero limited offer lang ito. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na nagbabayad ka ng credit card, yung mga bills mo, maganda na instead, idiretso mo siya na i-cash. You can go na, i-save muna siya sa Maya. Tapos, pag malapit na yung due date mo, i-cash out mo lang siya doon sa Maya Savings, tapos magbayad ka through Maya. Dahil, ayun nga, pwede kang makahit ng up to 10% na rate per annum. At the same time, ang dami din nilang mga partner merchants. Dito ako nagbabayad ng loan ko sa Pag-ibig. Dito din ako nagbabayad ng mga BPI, yung mga China Bank credit card ko. Lahat yan sa Maya. Okay, so yun yung 3 digital banks na dapat meron ka. Make sure to download. And meron ako mga referral code, ilalagay ko na lang dito. If you like this type of video, like and follow for more.